lahat ng binabawi mo, ilagay natin kasulatan, punta kayo sa barangay. Para at least malinaw. Ibibigay naman sa iyo ni Tatay Ram lahat yun. Ikaw yung pinakamasipag mag-post. Alam mo ba yun? Sa isang araw, naku, kung meron kang, kunwari may nakasagutan ka, meron ka lang na sa social media, ipopost mo na agad. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati na naman sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. At ito po ay related ho doon sa vlog natin kahapon, patungkol nga po dito sa isa sa ninong ni Dave at saka yung kanyang kaibigan. Na kung saan medyo nagpapatutsadahan po sila, may mga sinasabi against sa bawat isa. Tapos sa gabi ho, may panawagan ho si JC Isaac, mga kabayan po natin. At mukhang kayang tindigan ho yung kanyang mga sinasabi. At meron po siyang advice. At tingnan po natin, makakatulong ho ba yung sinasabi ni JC Isaac para matahimik na po ang issue patungkol po kina Tekram at saka po kay Dave, mga kabayan po natin. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, July Paunil 2.0. Pwede naman po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. Tapos syempre ho, mga kasama natin sa Team Kalingap, mga reactors, pwede po nating suportahan ho lahat ho ng Lingap partners. At higit sa lahat ho, sina Kuya Bala Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka po yung grupo po ni Tekram. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa isa sa mga ninong ni Dave na kung saan ho talaga ay matinding mag-post, halos araw-araw ho, may mga sinasabi siya na parang against po sa grupo po ni na Tekram. At napag-alaman po natin nung mga nakaraan na meron pong kaibigan yon na nagmamalasakit po kay Tekram, kaya nga po sumasagot dito po sa kanyang kaibigan. May mga nililiwanag po sila at nagkakasagutan na po kasi si Ninong S naman talagang nagpo-post din. Yung sagot niya patungkol kay JC Isaac, talagang nababasa po natin kahapon, marami po siyang post. Ngayon sa pagkakataong pong ito, si JC Isaac ho ay nag-live po uli kagabi. At yung mga sinasabi niya ay parang pinapanindigan niya po, mga kabayan po natin. At ang maganda lang po sa kanya, parang may malasakit po siya kay Ninong S. Siguro ho, panoorin muna natin sandali yung ilan sa mga sinabi niya po. At mamaya gawan ko po ng maiksing reaction. Ito po yon. Madali kasi mangusga eh. Unang-una, kapag hindi ka nakakapunta sa isang lugar at nanonood ka lang sa YouTube, hindi mo nakikita behind the scene yung mga pangyayari, mabilis ka makapag-react. Kasi hindi mo nakikita, wala ka doon sa area eh, wala ka doon sa mismong lugar. Kaya kung ano na lang yung nakikita mo sa YouTube, yun na lang ang nakikita mo, anong napapanood mo. Pero hindi. Nandoon ako eh. Hindi naman magsisinungaling yung mga yung mga tao doon. Kasi unang-una, ang mga Manalastas family nagpakatotoo lang sila dun sa bata na yan. Yun lang ang madalas ko masasabi. Napakaswerte ng bata na yan. Ngayon, babalik tayo kay Ninong S. Ninong S. Maraming salamat sa iyo. Yan, kapasalamat si JC Isaac. Ngayon pa lang hindi pa ako nagbabanggit niyan. Sana pakiusap ko lang sa iyo para wala na tayong sagutan na ganito. Kung ano lang hinihiling ni JC Isaac sa iyo. Yun lang naman. Kung gusto mo mag-live, gusto mo mag-post, okay lang, mag-post ka. I-post mo na lang yung mga nangyayari sa iyo, yung mga nangyayari sa mga kaibigan mo. Ayan, yung mga walkers, i-post mo yan araw-araw. Yung mga, kung ano yung mga gusto niyong pangyayari dyan sa bata na yan, i-post mo. Ka na magpo-post pa na kung sino-sinong mga tao binabanatan mo. Yun lang ang pinapakiusap ko sa iyo, Kuya Stephen. Alam ko, matagal tayo naging magkaibigan. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Kuya Stephen. Kasi, sabi mo nga, sa tagal ng mga pinagsamahan natin sa Maynila, yung mga barkada natin, nung pati nga pala yung nakikita ko pa yun sa panunumbat mo eh. Pati yung pagbibili-bili ng gatas ng mga kaibigan natin. Kailangan pa ba namang isumbat yun, Kuya?
binata pa ako nung time na yun, hindi siguro sa anak ko yung nangyari. Sa mga kasama natin noon na nakapag-asawa ng maaga, na talagang walang pambili ng gatas nung araw na yun, alam ko na, mapagbigay ka nung araw eh. Hanggang ngayon naman, mapagbigay ka eh. Yun ang inaano ni JC. Nasayang yung lahat eh. Nasayang lahat yun dahil alam ko, matulungin kang tao noon pa. Bakit naman nakikita ko ngayon ay parang dahil nga sumikat ka na sa social media, wala na. Nakalimutan mo na yung mga dati mong mga naging kaibigan, yung mga nagamit mo na nung araw. Tulad ako, binaliwala mo na lang basta-basta. Tapos sususumbat mo sa akin, pupunta pa tayo kay Dennis Tolentino ng Tarlac. Bigla ka nga nawala sa kumusta ka dyan o ano, wala ako na ano sa'yo. Hanggang sa nanahimik ako ng ilang taon. Ngayon na lang ako bumalik sa pagbablog. Kasi nga, gusto kong isalba yung pagiging magkaibigan natin. Dahil hindi ko na gusto yung mga nakikita ko sa social media, hindi na tama. Kasi yung mga bumabatikos, yung mga pinabatikos mo, sana huwag mo na lang ulit-ulitin yun. Kung nakatulong ka man lang sa kanila, huwag mo na isumbat. Kunwari sa akin, tanong to, tinulong mo sa akin, pinagtrabahuan ko naman sa'yo, di ba? Okay. Mag-uumpisa na ako doon sa yung mga tinatanong mo sa akin kung bakit nagkaganon. Okay. Sige. Yung pagpunta natin ng Ilocos, yan. Ano mo yan? Di ba, kasama ko pa nga yung family ko noon. Kasama ko yung dalawang anak ko. Kasama ko yung misis ko nung araw na yun. Kasi nga, magmi-mission tayo noon eh. Magmi-mission kami ni Love Cabo. Shoutout po, Miss kay Love Cabo, kung nasaan ka man ngayon. Hindi na kita makontak. Kasi nga, yung time na yun, marami na akong nababalitaan sa'yo kasi regarding nga dun sa sabi ni Ninong S na yan na daw kita dahil nga may nagawa ka daw sa kanya. Ako naman agad akong naniwala nun, hindi pa ako yun ang pagkakamali ni JC Isake. Hindi kita kinausap muna. Mabilis ako nagdesisyon time na yun, nawala ka bigla sa usapan namin kasi nga ayaw ka na niya. Kurado ka na sa kanya dahil nga niloloko mo daw. Yun nga, yun yung sabi niya sa akin ha. Ako kung ano lang sinasabi sa akin, yun ang babanggitin ko ngayon. Ganun ako Ninong S. Dami mong pangalan, nakakalito ka na. Alam ko may mga nakabarkada po namin noon na may po siya natulungan yata. Dapat mo namang isusumbat na yun tagal na panahon na yun. Palagay ko nakabalik 30 years na yun nakalipas noon. Palagay ko baka mayaman pa sa'yo ngayon yung mga yun. Ayun. Nabasa ko din yun eh. Nakalagay doon sa ano mo eh. Ayun. May nagawa ka naman talaga eh. Di ba nasabi mo pa ngayon kahit pa paano naman siguro meron ako natulungan sa mga kabarkada natin noon. Oo, ang dami mo nga natulungan eh. Wala naman ako sinasabi na wala ka natulungan. Sinasabi ko nga, nagpapasalamat nga kami dahil ikaw lang yung bukod tangi sa magkakaibigan na umangat. Yun nga lang, sumobra yata yung pag-angat mo. Oo. Yun lang naman. Wala, never naman nagsalita si JC sa'yo ng wala kang tinulungan. Pero kung may tumulong ka man, lagay mo na lang sa puso mo yun. Alam naman ni God yun. Huwag mo nang kailangan ipagkakalandakan pa. Oo. Kuya, yun ang iwasan mo na rin. Iwasan mo yun. Yung mga tinutulong mo. Oo. Huwag mo nang babanggitin ulit sa mga tinulungan mo. Alam naman namin yun. Oo. Tapos, ayun. Bawi-bawi. Siguro kung may naibigay ka sa akin siguro, o kaya yung mga material na bagay, baka binawi mo na rin, no? Babalik ko naman sa'yo. Pero ganito, kung may binabawi ka sa mga manalastas, family, ganito gawin mo.
Pag-formal kayo. Hindi kita tinuturuan, Ninong. Ito lang ay suggestion ko sa'yo. Kunwari, may gusto kang bawiin sa mga manalastas. Yung mga gusto mong bawiin. Pumunta kayo doon. Isama mo yung kung sinong gusto mong tutusan sa mga walkers mo. Tapos, lahat ng binabawi mo, ilagay natin kasulatan. Punta kayo sa barangay. Para at least malinaw. Ibibigay naman sa ni Tatay Ram lahat yun. Si Tatay Ram pa. Ganun yung formal, hindi yung banggitin mo pa sa social media. Lahat naman ng naibigay mo, pwede na lang ibalik sa iyo yun. Ang gusto lang ng mga manalastas, maging formal kayo. Ganun yun. Pumunta kayo sa barangay, magpirmahan kayo doon. Di ba? Ganun yung gawin mo. Ganun yung iutos mo sa mga kawakwak mo. Wala man po sa poder natin si Dave. Patuloy po tayong sumuporta sa ating tatay ng bayan. Marami naman pong natututungan yan marami pong paggagamitan yung mga tulong natin sa kanya. Si JC Isaac po ay wala pong special sa kanya. Andun lang po tayo sa tama. Kahit po wala pong nag-uutos sa akin na mag-live ako ngayon, kapustuhan po ni JC Isaac yung mga ginagawa niya. At hindi po ako nakikisawsaw. Inaagapan ko lang po kung ano yung mga susunod na mangyayari. At kaya po nakikisawsaw ako kasi yung aking kaibigan na ako po yung naging daan para makilala po siya sa social media, kaya ako po lumabas para paalalahanin lang po yung aking kaibigan na sana naman po baguhin niya yung huwag na po siyang alam mo ba, ikaw yung pinakamasipag mag-post na, alam mo ba yun? Sa isang araw, naku, kung meron kang, kunwari may nakasagutan ka, meron ka lang na sa social media, ipopost mo na agad. Naku, saka huwag ka magagalit sa mga ibang vlogger. Nagsasabi lang sila ng kung ano yung binibigyan lang yung saloobin nila. Inaano lang nila, pinapaliwanag. Hindi ka nila binabanatan. Gusto mo kasi, ikaw lagi yung napapansin kasi. Ang galing mo yun. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag ho yung mga sinabi niya. Una, yung mga parang paliwanag niya, lalo na po yung patungkol sa kung nakinabang po siya, maliwanag naman po yung kanyang pagkaka-explain. So kung may mga parang extra money man po na ibinigay sa kanya, yun ay parang nagamit din ho doon sa mga iniutos sa kanya ni Ninong S. At yun naman ho ay depende sa mga viewers natin, kung ang paniniwalaan ho natin ay si JC Isaac o kaya si Ninong S. Kasi kahit pa paano ho, may kanya-kanyang supporters po yan. Pero isang bagay po ang parang nagustuhan ko po sa sinabi po ni JC Isaac, yung panawagan niya kay Ninong S na kung po pwede, tama na, tigilan na si Tekram, huwag nang mag-post ng kung ano-ano laban dito nga po sa Manalastas Brothers. At ang kanya binabanggit, kumbaga, ikakabuti yun ni Ninong S. Kasi ang napapansin po ni JC, parang nagkakaroon ng maraming buzzer si Ninong S na kung saan ay parang hindi niya gusto. Kasi kaibigan niya rin po ito, mga kabayan po natin. So yung ganung bagay po ay depende po yan kay Ninong S kung makikinig or hindi. Pero nag-check po ako ngayon dun sa kanyang Facebook page, mukhang wala ho siyang post patungkol po dun sa binanggit ni JC. Ngayon ang tanong, maaayos na kaya ito? Magandang sinyalis na ho kaya para magkaayos-ayos na mga kabayan po natin. Kasi ngayong umaga po yung post niya na nakita ko ay yung patungkol lang po kay Dave. Yung tipong sinisiraan yung bata, parang pinagtutulong-tulungan. So kumbaga ho, ang pakiramdam ko po, kaya medyo nagre-react naman ito si Ninong S, kasi pakiramdam niya, si Dave ay parang inaagrabyado ng marami, parang sinisiraan. Na kung saan siguro masasabi ko lang po dito mga kabayan po natin para tuluyan na magkaayos. Una, kung makukontrol ni Ninong S na tigilan muna yung mga post parinig kina Tekram, sigurado ho makakatulong yon. Tapos pangalawa, wag nilang isipin na si Dave ho ay inaapi, pinagtutulong-tulungan. Kumbaga ho yung mga pinapaliwanag ni Tekram, maintindihan po natin na parang sagot lamang doon po sa mga naririnig nila na parang sila po ang sinisiraan. Ano mga kabayan natin? Ang sa atin ho dito, total nangyari na yan, di panindigan na mga kabayan po natin. Mag-usap na ng maayos, maghiwalay na ng maayos. Yung mga gamit na dapat makuha, yung mga dapat bawiin, bawiin na. Tapos move on na. Tapos magkanya-kanya na po kung anong gustong gawin ng grupo ni Dave.
sa piling ng kanyang mga ninong, mga supporters, nasa sa kanila po. Tapos sa part naman po ni Tekram, sigurado mag-move on naman po yan. Kasi yung pagiging charity vlogger naman po, maraming content na po pwede. At nakita nga po natin, yung mga post niya, ituloy-tuloy naman po. Kaso nga lang ho, dahil sa mga issue, si Tech John ho ay napipilitang mag-live din para sumagot sa mga issue, mga kabayan po natin. Kaya kung ako tatanungin, kung ang bawat isa po dito ay magpapakumbaba na, matatapos po ito. Kasi the more na nagiging complicated, the more na may mga pinag-uusapan, marami rin ho mga reactors po na napapansin natin na talagang napapareact. At yung iba po sa kanila ay medyo matinding mag-react, mga kabayan po natin. Kaya kung pag-aaralan po natin, habang tumatagal, lalala po yan. Pero kung ito po aayusin na, sa tingin ko ho, may pag-asa pang maayos. Kagaya ng panawagan ho ni JC Isaac, dito kay Ninong S na kanyang kaibigan. So hindi ko lang po alam, o kaya hindi ko matansya, kung ang mga viewers natin ay parang palo dito sa sinasabi ni JC Isaac, patungkol kay Ninong S, at saka yung tipong mag-ayos-ayos na lang. Iwasan na yung mga patot sa dahan, bintangan, akusasyon, para maklear na ho yan. Kumbaga, matapos na yung mga pinag-aaway-awayan na yan. Lalo't hindi na po mga bata, ito po mga na-involve mga kabayan po natin. So yun po parang opinion lang naman. Kung gusto naman po ng rambulan, ay sige lang, ay matutuwa yung mga reactors. Kapag po ang rambulan ay tuloy-tuloy, balahuraan, banatan, matutuwa ho ang mga reactors po dyan. Paano masabi? Pero ang para sa atin ho, pinaka-the best pa rin po kung magkakasundo yan, magkakaayos. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam muna si Kuya July. Pero gaya po ng dati, pasalamat muna tayo sa mga supporters natin. Lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!